Pinangangambahan ng ilang grupo ang magiging epekto sa kalikasan at singil sa kuryente ng itinatayong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City. Posible rin manong maagawa ng lupa ang ilang katutubo at maapektuhan ang mga magsasaka. Ang tugon ng gobyerno sa report ni Mariz Umali. Mula sa pagsasagot sa tanong hanggang sa paggawa ng musika at mga imahe, lalo pang lumalaganap ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Pero habang dumarami ang umaasa sa AI, mas lumalaki rin ang pangangailangan sa infrastruktura para mapatakbo ito. Dahil dyan, inilunsad ng Amerika ang Pax Silica, inisyatibong naglalayong magtulungan ang mga kaalyado nitong bansa sa pagpapalakas ng supply chain para sa AI. Nitong Abril, sumali sa Pax Silica ang Pilipinas. Kahapon na pag-usapan sa courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos ang AI Hub na sinisimulan ng itayo sa New Clark City sa Tarlac. Dito ilalagay ang mga AI processing o data centers na may mga supercomputer na tutugon sa mga hinahanap ng user sa AI. Sa AI Hub na rin gagawin ng mga chip na nangangailangan ng mga mineral na pwedeng minahin at iproseso sa Pilipinas. Ayon sa Department of Trade and Industry, 3 industriya ang makakalikha ng trabaho dahil sa Pax Silica. Madaragdagan din ang tax collection. Pagkakataon din daw ito para matuto ang Pilipinas sa research development. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals. Tapos number 2, our world-class workers. Tapos number 3, yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed, mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Ang problema, takaw kuryente ang mga supercomputer. Ang tanong sa isang AI chat app halimbawa, 10 beses na mas power hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi ang AI photos at videos. Nangangamba ang ilang grupo na baka tumaas ang singil sa kuryente sa Pilipinas na pinakamahal na sa Asia. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga power capacity. Takaw tubig din ang AI Hub. Ang cooling system na ginagamit ng ilang malalaking center hanggang 5 milyong galon ng tubig ang ginagamit kada araw. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Sabi naman ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na mga ngasiwa sa proyekto, tubig ulan ang gagamitin kaya hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Ayon sa palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente. Isa pang problema ang mga posibleng maagawan ng lupa. Around 20,000 ITAs ang madidisplace dito sa pagpasok ng Pax Silica. At syempre, hindi lang mga ITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, una-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala po ancestral domain title doon. May mga nakahanda naman daw na livelihood program at modern urban farming para sa mga maapektuhang lupang sakahan. Wala pa kung 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Mariz Umali, GMA News.